Okay mga kapuso, sa pagkakataong ito, siyempre ho naman, hindi ko na palalapusin ito. At ipagkakaloob namin sa inyo ang ating tinatawag na GMRC, Good Manners and Right Conduct. Para maunawaan nito mga kaibigan, ito po para sa magulang at mga anak at para sa atin po naman lahat-lahat sa kaugalian nangyayari sa ating lipunan at sa lahat ng mga bagay. Payo sa kaibuturan ng ating puso at payo na magiging baon natin sa ating pamumuhay at sa ating po namang buhay. Narito po si Professor Richard Bruce Lee. Professor? Maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. Tamang oras ng pag-uwi ng tahanan, kaligtasan para sa mga kabataan, dulot sa magulang ay kapanatagan. Sa modernong panahon ng kasalukuyan, halos lahat ng magulang ay naging abala sa paghahanda sa kinabukasan ng mga anak o ng mga kabataan in general. Mga magulang na naniniwalang sa pamamagitan ng material na pangangailangan, mga anak ay mabibigyan ng magandang kinabukasan. Papaanong mamumuhay ang mga kabataan sa landas ng katuwiran kung puro luho ang kanilang nakasanayan. Mayaman sa material, kulang sa suportang moral. Ito ang sanhi ng di sinasadyang pagkukulang ng mga magulang. Sa kabilang dako naman, may mga magulang na may karuwagan. Mga magulang na takot na harapin ang hamon ng kapalaran. Mga problema ay tinatakasan. Pananagutan sa anak ay napapabayaan. Sa panahong moderno, patuloy na nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng tao. Dahilan ng pagdami ng mga layaw na totoong mapanukso. Mga tuksong mahirap mapaglabanan, maging ng mga magulang. Masdan natin ang ating kapaligiran. Hindi maitatanggi. Maraming magulang ang nalulung din sa kalayawan tulad ng inuman, sugalan at pakikipagsosyalan. Dahilan ng ilan ay upang makaiwas sa problema na kanilang pinapasan. Sila ang mga magulang na umiiwas sa baga sa apoy na punta. Moral na pangangailangan ng mga kabataan na may kinalaman sa magandang asal at tamang pamamaraan ay tuluyan ng nakalimutan. Bunga nito, maraming kabataan ang napabayaan, natutong bumarkada, lalihis ang daan. Walang oras kung umuwi ng tahanan, ating gaminay, laman pa rin ng lansangan. Mga kabataan na nagsilbing mga pain ng pangil ng karinlan. Kundi man maging suspect ay naging biktima ng mga krimeng totoong nakasusuka. Sa kabila nito, maraming kabataan ang nananatiling matigas ang kalooban. Hindi alintana ang panganib na nakaumang sa lansangan. Walang takot, walang pangamba. Tila ba ang buhay sa kanila ay wala ng halaga. Dala marahil ng labis na kasiyahan dulot ng natutunang paglalasing, kabilang narito ang tinatawag nating pagdodroga. Buhay na walang kapanatagan. Bawat kilos ay may kabalasian na nararamdaman. Hanggang kailan natin titiisin ang ganitong kalagayan? Hahayaan na lang ba natin na tayo ay mabuhay sa kawalan? Hangarin man ng mga magulang na ang mga anak ay pangaralan upang magbago, ngunit papaano kung matitigas na ang kanilang mga buto, wala nang respeto kahit na sino. Magulang at kabataan ay hindi may tatangging nagkaroon kapwa ng pagkukulang. Sa panig ng mga magulang ay kapabayaan, kawalan ng respeto at paggalang ang pura sa mga kabataan. Sa ganitong kaganapan sa kasalukuyan, sino pa ang maaari nating asahan? Sa pangkalahatan, ang pamunuan ng pamahalaan ng kumakatawan bilang mga magulang ng kanyang mga mamamayan. Tungkulin itong pangalagaan ang kanilang nasasakupan na binubuo ng lehitimong mga magulang at mga kabataan. Sa kasalukuyan, bilang pangunahing hakbang
Naging puspusan ang paglaban sa mga drogang nakasisira sa isipan. Kasabay nito ay inilunsad ang curfew hour para sa mga kabataan na nagtatakda ng tamang oras ng pag-uwi ng tahanan. Bilang paglilinaw, ang hakbang ito ay hindi kaparusahan. Layunin itong magkaroon ng kaayusan. Maging ang mga lehitimong mga magulang ay iniimbitahan upang mabigyang gabay ukol sa paglulusad ng mabuting asal at tamang pamamaraan. Sa ganitong kalakaran, ang mga kabataan ay maililigtas mula sa pangil ng karanlan na kinapapalooban ng mga nakapangingilabot na kasamaan. Kaligtasan ng mga kabataan dulot sa mga magulang ay kasiyahan at kapayapaan ng isipan at kalooban. Sa ganitong kalakaran, peace and order or kapayapaan at kaayusan ay walang pag-aalinlangan at tindang makakamtan. Sa maliit na bansa, sa dulong silangan, dulot nito ay malaking karangalan. Therefore, God's will be done. Back to you po, Don Manolo. Alright, thank you very much. Yan po mga kaibigan, si Professor Richard Bruce Lee. Malaking bagay naman yan para sa ating mga kabataan at pati sa ating mga magulang, lalo sa panahon ito. Ano po?